Tayo po. Amen. Diba? Alam niyo po ba mga anak, kailangan ng Diyos ang young generation. Hindi aksidente na napunta kayo dito, tandaan nyo. We thank God for the man of God, Pastor Mike Umulaye, na nagbigay ng time o dito sa Teresa para ipakita ang pagmamahal ng Diyos. The goodness of God, ipakita nila sa inyo. Mahal ng Lord ng kabataan. Kayo po ang pag-asa, kaya tayo pong lahat ay umuko. Dami natin, let's feel the presence of the Holy Spirit. Mag-inipot tayo sa panalangin mula sa ating mga puso. Dakilang Ama na nasa langit sa pangalan ni Jesus. Sinabi po ni Haring David, O Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng purong puso. Pusong dalisay, Panginoon. Siyang pusong tapat na susunod sa iyo, Panginoon. And Lord, in the name of Jesus, Lord God, pagkalooban mo at ligahan mo ng pusong dalisay, ang mga kabataan ito at ang mga naririto, Panginoon, ang member ng church na ito, Diyos. Lord, we do believe that apart from you, we can do nothing. Panginoon, kung wala ka sa buhay ng mga kabataan ito, ng mga taong narito, Panginoon, wala pong siya-siya ang kanilang buhay. Bigyan mo ng karunungan, kaalaman ng kabataan ito, Panginoon, hipuin mo ang puso nila kung paano sila magiging mahusay na kabataan, Panginoon. Sapagat sabi mo sa Ecclesiastes, it is wonderful to be young. Panginoon, bigyan mo sila ng pusong matatalino, magalang sa magulang, masunurin, kalimutan na masyadong paglalaro ng time, na maraming time sa cellphone, Panginoon, sapagat itong paraan ni Satan upang malayo ang mga kabataan, upang ang kanilang ulit tumigas, hindi kagad napapasunod sa utos ng magulang bigo sa cellphone, Panginoon. Sa hapong ito, Lord God, touch the heart of your children, of your child, Lord. Sa hapong ito, Panginoon, naniniwala kami, there is something good to happen. May mangyayaring maganda po sa buhay ng mga kabataan narito at ang mga naririto sa araw nito, Panginoon. Salamat po sa provision nito na kami po ay malayang, makapagpupuri, makapagsasamba, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus na maawitin makalangit, na awitin ang iyong worship leader, Lord, na ito'y maging bukas sa puso sa kanila, na sila hindi basta maging nagwo-worship, kundi, Panginoon, maging worshiper sila sa pamamagitan ng awiting ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa araw nito na pinakaloob mo. Kaya naman, Ama, naniniwala kami, Panginoon, 1, 2, or 3 gather in your name, you are in our midst, O Lord. Salamat sa iyong presensya, kaya naman, Ama, wala kaming gagawin kundi itaas ang pangalan mo, para nga lang ka, purihin ka, luwalatin ka, at ibigay siya ang pinakamataas na papurit panangal sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you po, Pastor Roland. Ayan, so palakpakan po muli natin ang Panginoon. Ayan, so grabe, no? Talagang bago tayo umawit, no, talaga may short testimony lang ako sabihin. No? Alam nyo, nakakatuwa, no, na yung edad nyo yan, yung edad na meron kayo ngayon, yan yung pinakamahalagang edad sa buhay ng isang kabataan. Alam nyo kung bakit? Dahil yung edad na yan ang gagamitin ng Panginoon upang humarap sa darating na henerasyon. Amen po ba? Amen. Kaya talagang, ako po, lubos na nagpapasalamat. Actually, papasalamat ako kay Pastor Mike kasi talagang ginugol niya yung oras niya rito sa Teresa. Talagang binigay niya yung lakas, yung pagod niya para lang dito. Kaya ito, nagbubunga. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sige po, sabay-sabay tayong kumanta itong kantang to. Alam ko, alam na ng lahat. Kahit ito ay kanta ng pasasalamat, pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, tayo po magsimula. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan.
Sabayan niyo ako sa pag-awit ulit, ha? O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Then, isa pa. 1, 2, 3, go! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Dahil walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Dahil ako'y magsasaya, dahil buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay po tayo, ha? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yan na ba yung malakas na palakpak para sa Panginoon? Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung yung palakpak na yan ang ibibigay mo sa Panginoon, napakahina niyan. Ibigay mo yung sobrang lakas sa palakpak para sa Panginoon. Ayan. Dahil alam nyo, mga kabataan, dahil alam nyo, tanging si Jesus lamang ang dapat nating papurihan. Dahil si Jesus lang ang tumubos sa atin sa pagkakasala. Si Jesus ang tanging Diyos na namatay para sa akin at para sa iyo. Dahil walang ibang pangalan na natatangi sa mundong to, kundi ang pangalan lamang ng ating Hesukristo. Siguro, sa sinasabi ko pa lang, alam nyo na kung ano yung aawitin nating susunod. Dahil there's no other name in this world rather than Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya, sana itong awiting ito, samahan nyo ako. Gawin natin itong panalangin sa Panginoon.
paramdamin natin ang presensya niya. Dahil naniniwala ako na nandito ang Panginoon sa mga oras na ito. At nakatingin siya sa bawat isa na nasa atin na naririto. Kaya sige po. You are the word at the beginning, one with God alone, Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Madakila mo, Diyos. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, what a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Salamat sa pagligtas sa amin, Panginoon. Sa tiyak na kapahamakan. Kaya Lord, lubos kami nagpapasalamat sa oras na ito dahil patuloy niyong dinadala yung mga kabataang ito, Panginoon, upang kayo'y papurihan, upang kayo'y sambahin, O Diyos. Dahil wala nang ibang kayang magligtas sa amin, Panginoon. Tanging kayo lang, Diyos. Kaya sige po, awitin natin to. Sige, sigaw natin. Death could not hold you. The veil stormed before you. You silenced the ghost of sin and grave. Heaven's glory, glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. God and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Death could not hold you. Well, don't before you. You silenced the voice of sin and grave. Sige po! The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. God and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is.
sa puso ng bawat isa, Panginoon. What a Yes. powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Pwede po bang kantayin natin yung lyrics na to na walang kasamang sounds, na tanging boses lamang natin. Ipatinig natin sa Panginoon kung gaano tayo nagpapasalamat sa ginawa niya. Sige po. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Talaga napakabuti mo sa buhay namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, kiniklaim na namin yung victory sa buhay ng mga kabataan ito, Panginoon. Nagagamitin niyo sila sa bagong henerasyon ng mundong ito, Panginoon, na isang mundong makadiyos, isang mundong mapagpala ng dahil sa iyong pangalan, O Diyos. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! 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 Sumigaw, hallelujah. Are you happy to be in God's presence? I cannot. Today I'll be speaking to you on covenant relationship with God. Ang gustong itapik sa inyo ni Pastor ngayon ay ang kasunduan. What is the covenant, Pastor? Covenant of responsibility. Covenant ng responsibilidad. I know that many of you are already children of God. Naniniwala si Pastor at alam ni Pastor na marami sa inyo na naririto ay anak na ng Diyos. Tama po ba? Amen. If you are a child of God, wave to Jesus. Kung talagang sinasabi mong anak ka ng Diyos, sige, iwagayway mo yung kamay mo para sa Panginoon. Ayan, ang dami. Hallelujah. Amen. That is the first step Dahil yan ang unang hakbang to your spiritual growth. para sa iyong spiritual na paglago. You need to move ahead Kailangan mong mauna to commit yourself to God para ibigay ang lahat para sa Panginoon. and be able to take responsibility. At magkaroon ng isang malaking responsibilidad. Let us pray. Father, we thank you for this afternoon once again. Your children are before you. I pray that, Lord, you will speak to them. Bless them through your word and help them to be committed to you, that their relationship with you may be cordial and they may grow spiritually and begin to take responsibility and move forward in their Christian race. Thank you, Father. In Jesus' name. So, when you understand covenant relationship with God, it will help you to grow. Kung naintindihan nyo talaga yung kasunduan na ibinigay nyo sa Panginoon, tutulungan kayo nito para lumago. What is a covenant? A covenant is an agreement between two people or two parties. Ang ibig sabihin ng covenant ay isang kasunduan sa dalawang tao To do one thing or the other for each other. para gawin yung isang bagay para sa kanilang dalawa. Amen? So, for instance, there is a covenant between a husband and a wife when they get into marriage relationship. Kunyari, merong isang kasunduan sa pagitan ng asawang lalaki at babae. Sila ay magkakaroon ng kasunduan sa pamagitan ng kasal. For those of us who are already married, Sa atin na nandito na kasal na,
When you get married to your wife or your husband, you are committed to each other for life. Di ba, kapag tayo ay kinasal na sa ating partner, sa lalaki man o sa babae, tayo ay nakakommit na or pinagkaisang dibdib na tayo ng Panginoon. Tama po ba? As a woman, you cannot just leave your house and say, well, I'll be returning in 3 days' time. Bilang isang babae, hindi na pwede yung ginagawa mo nung dalaga ka pa na aalis ka lang basta sa bahay dahil gusto mo makipag-inuman. If you say that to your husband, he will ask you, where are you going? Dahil pag sinabi mo yan sa partner mong lalaki o sa partner mong babae, tatalungin ka niya, bakit? Saan ka pupunta? And you just tell him, oh, I just want to go out, I will come back in 3 days. At hindi mo naman pwedeng sabihin sa iyong asawa na aalis lang ako, sa loob ng 3 araw, babalik din ako. You cannot do that. Hindi mo pwedeng gawin yon. Why? Kasi? Because you are already joined together in a marriage covenant. Kasi pinagkaisa na kayo sa pag-iisang dibdib. Amen? The same thing, when you come to Jesus, you are already in a covenant relationship with God through Jesus. Ganon din naman sa ating Panginoon. No? Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin, nagkaroon tayo ng kasunduan sa Kanya. Your salvation happens only once, but you are responsible for your growth. Dahil ang kaligtasan na tinanggap mo, isang beses lang mangyayari yan. Pero meron kang responsibilidad sa iyong paglago. Jesus is responsible to save you, and He has saved you, but for you to grow, you have your own responsibility. Dahil responsibilidad ng Diyos na iligtas tayo sa ating kasalanan, tama po ba? Pero responsibilidad mo kung paano ka lalago sa Panginoon. What is the meaning of responsibility? Ano bang ibig sabihin ng responsibilidad? It means being in charge of something or having to take care of somebody. Parang ang responsibilidad kasi parang pagbibigay mo ng pahalaga or pagiging responsable mo sa isang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Amen? What are the responsibility, our daily life responsibility? Number 1, we have being a good parent is a responsibility. Ayun, no. Ano ba yung mga responsibilidad na naibigay sa atin ng Panginoon? Number 1, meron tayong mabubuting magulang. Those of you who are mothers, Sa ating mga magulang na narito, when you give birth to your baby, kapag pinanganak mo yung iyong anak, the doctor and the nurses will tell you your responsibility to your baby. sinasabi ng doktor, di ba, kung ano yung mga responsibilidad na dapat mong gawin sa yung sanggol na anak. They will tell you that for the next 2 years, this baby, you must be giving this baby breast milk. Di ba, sinasabi ng doktor na sa loob ng 2 taon, kailangan yung baby na yon ay dumidede sa'yo. Am I right? Nothing but breast milk. Wala kang ibang paiinom sa kanya kundi breast milk lang or yung galing sa'yo. So you have a responsibility towards the baby to breastfeed the baby. Kaya binigyan ka ng responsibilidad para padidein or painumin lang sa kanya yung gatas na nanggagaling sa'yo at wala nang iba pa. As a good parent or good mother. As a good parent or mother. Kasi bilang isang mabuting magulang or bilang isang maging mabuting ina, And then another one is working for other people. yung ibang responsibilidad naman ay magtrabaho sa ibang tao. For instance, you decided to work in Foremost Farm. Kunyari, ikaw ay nagdesisyon na magtrabaho dito sa Farmers Farm. They will give you their rules and regulations. At binigay ng kampanyang yon yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. They will tell you the time you have to resume work. Sinasabi rin doon na kapag oras na ng trabaho, kailangan nandoon ka. They will tell you about your closing time. Sasabihin din nila sa'yo kung anong oras ng uwian. And they will tell you also that no work, no pay. At sasabihin din sa'yo ng kumpanyang yon na kapag wala kang pasok, wala ka ring sahod. Amen? Am I right? As long as you work, at the end of 15 days, you be given what? Yon. Hanggat nagtatrabaho ka sa loob ng kinsenas, ikaw ay makakakuha ng sahod. If you fulfill your own part of the covenant, then they must give you your salary. Diba? Dahil kapag sumunod ka sa napagkasunduan yung araw ng pagtatrabaho mo, responsibilidad ng kumpanyang yun na bayaran ka ng sahod na tama. Tama po ba? The same thing when we are working with God,
God has a responsibility towards us, and you also have your own responsibility to God. Ganon din ganon din sa Panginoon. Merong responsibilidad sa iyo ang Panginoon at merong ka ring responsibilidad sa Panginoon. Let's look at the Bible in 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2. 16:2. 16:2. 1 Corinthians 16:2. Do you have your Bible here? 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him his store, as God has prospered him, that there be no gathering when I come. Ayun nga, sabi sa Tagalog, no? Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglalaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailanman mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Here, Paul the apostle was telling the church about their responsibility to the church by giving to the church. Dito sa kwentong to, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga tao sa loob ng simbahan na That kung ano yung responsibilidad mo. anytime they want to come to the presence of God, they should prepare their heart and prepare the money or substance they want to give to worship God. Sinasabi ni Apostol Pablo rito, yung mga dapat mong gawin at dapat mong ihanda kapag pupunta ka sa harapan ng Panginoon. As a youth, as a teenager, what are you expected to give to God? Bilang tayong mga kabataan, ano ba yung dapat nating ibigay para sa Panginoon? Apart from money, you are expected to give your time, Bukod sa pera, di ba, dapat binibigay natin yung oras natin, your talents, yung mga talentong pinigay sa atin ng Panginoon, and your life at yung buhay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon to serve God, para pagsilbihan lamang siya, to worship God. para purihin ang Panginoon. You know, this is the best time to serve God when you are still young. Kasi ito yung tamang panahon para maglingkod ka sa Panginoon. Many great men and women of God today, they started when they were in their teenage stage. Dahil maraming kilalang tao ngayon sa larangan ng Kristyanismo ang nagsimula sa edad na yan, nakagaya nyo. If you want to be great in the kingdom of God, you start early. Kung gusto mong maging tanyag sa kaharian ng Diyos, kailangan magsimula ka ng maaga. Don't waste your time. Huwag mong sayangin yung oras mo. Don't waste your youth. Huwag mong sayangin yung pagiging kabataan mo. Don't envy those who are committing sin now. Huwag mong gayahin yung mga huwag mong gayahin yung mga tao na gumagawa ng kasalanan. Don't envy those who are smoking now. Huwag mong kainggitan yung mga tao na naninigarilyo. Don't envy those who are vaping now. Huwag mong kainggitan yung mga kaibigan mo na nagbe-vape. Don't envy those who are gambling now. Huwag mo rin kakainggitan yung mga tao na walang ginawa kundi magsugal. Don't envy those who are practicing tomboy, bakla. Huwag mo rin kakainggitan yung mga tao na akala nila sa sarili nila ay sila ay lalaki kahit babae naman sila at babae sila kahit lalaki naman talaga sila. Pagnanakaw. Ay mga magnanakaw, Don't envy them. huwag mo silang kainggitan. Give your life to Jesus and begin to obey Him in righteousness right from the time you are young. Ang dapat mong gawin ay ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon at pagsilbihan mo siya habang bata ka pa. So that as you grow old, your life will be smooth. Para sa pagtanda mo, magiging maayos lang lahat sa iyo. When you serve God with your life and you live a holy life and you stay away from sin, you are like somebody who is walking on a very good road. Dahil kapag inuna mo ang Panginoon, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, binigyan mo ng importansya ang paglilingkod sa Panginoon, para kang isang tao na naglalakad sa napakagandang daan. You are traveling on a very smooth road. Dadaan ka sa isang daan na mapayapa. You know what will happen? You will not have accidents. Ang mangyayari sa'yo, di ba, walang aksidenteng pwede mong kahinatnan dahil mapayapa lang yung daan smooth lang. Your life will not be like this. Hindi ka parang pagewang-gewang. You know the road to Maxi Samba. Alam niyo naman siguro yung daanan papunta sa inyo sa Maxi, di ba? Is it smooth? Smooth ba? It's not smooth. Diba? Pakiramdam namin para kami nasa barko. Why is it not smooth?
Bakit kaya hindi siya maayos? Huh? Bakit hindi maayos yung daan sa Maxi? Kurap. O, hindi kami nagsabi niyan kayo, ha? That is the right word. Corrupt. Tama, totoo If naman. your ways are corrupt, that means your life will be like the road to Maxi Samba. Dahil lang, kung ang buhay mo ay parang ganon, na daanan, parang kinurap, is hindi, para ka lang isang daanan, tulad ng daanan sa Maxi, or kahit saan man daan, na lubak-lubak. But if you stay away from vices Pero kung lalayo ka sa lahat ng bisyo, and you serve the Lord in holiness and righteousness, at paglilingkuran mo lang ang ating Panginoong Diyos ng merong kabanalan at may katuwiran, your ways will be smooth. ang daan mo ay magiging smooth lang or mapayapa. You will avoid a lot of errors. Hindi ka makakagawa ng mga bagay na alam mong magiging pagkakamali mo. Your life will not have a lot of accidents. Hindi ka magkakaroon ng mga aksidente sa buhay mo. You will not carry many scars in your body. Hindi ka magdadala ng anumang peklat sa buhay mo. You will not be wounded unnecessarily. At hindi ka masusugatan nang hindi mo alam kung bakit ka nasugatan. Amen? The Bible says when you want to serve the Lord, your hands must be clean and your heart must be pure. Sabi nga ng banal na kasulatan, no, kung gusto mong mag-serve sa Panginoon, dapat ang kamay mo ay malinis at ang puso mo ay dalisay. If you are here, Kung ikaw ay naririto you are still battling with sin in your life, at lumalabang ka pa rin sa makasalanang buhay na meron ka, today God will deliver you. ngayon ay pinapalaya ka na ng Panginoon. Let me hear your amen. Amen. So, we read the book of Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Okay po, babasahin natin yung Galatians, no? Chapter 9, verse 10. Galatians 6, 9 and 10. Okay. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. It says, and let us not be weary in well-doing, in due season, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, sabi sa Tagalog, no? Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. The Bible says we should not be weary or tired of doing good. Sabi nga ng banal na kasulatan, no, huwag tayong maging tamad or huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Because after you have been saved, you are expected to do good to other people. Dahil kapag katapos mong maligtas, ang expectation na dapat na ginagawa mo ngayon ay yung mga mabubuti ng bagay. The character and the nature of God. At ine-expect din ng Panginoon sa atin na meron na tayong mabuting karakter para sa Panginoon. Amen? Those who are anak ng demonyo, they will exhibit the character of the devil. Dahil alam naman natin na dalawa lang naman ang anak na meron dito sa mundo. Anak ng Diyos at anak ng demonyo. Pag anak ka ng demonyo, ang alam mo lang gawin ay kung puro kasamaan lang ang kaya mong gawin sa mundong to. Amen? A lion will behave like a lion. Dahil ang leon, mag-uugali na parang leon. A goat, Cambian, will behave like a goat. Ang kambing, mag-uugali ng kambing rin. A lion cannot behave like a goat. Dahil ang leon, hindi kailanman pwede maging ugaling kambing. A lion eats fresh meat. Dahil ang leon ay kumakain ng sariwang karne. What did Cambian, what did they eat? Ano ang kinakain ng kambing? Damo. If you see, have you ever seen any Cambian eating meat? Nakakita na ba kayo ng kambing na kumakain ng laman? Wala pa. No. If you see any Cambian eating meat, run. Kung makakita mo ngayon ng kambing na kumakain ng karne, matakot na kayo kasi iba na yon. Amen. So also when you become a child of God, the Bible says,
you can no longer commit sin because you have the nature of God to practice righteousness. Kaya nga kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi ka na dapat gagawa ng mga bagay na ikasisira ng buhay mo dahil ang karakteristik na meron ka ay yung karakteristik na bigay na ng Panginoon para sa iyo. That is why you cannot envy unbelievers. Kaya sinasabi nga namin, di ba, na wag kayong maiinggit sa mga makasalanang tao. Because you are now a child of God and your life is much better than unbelievers. Dahil dahil ikaw ay anak na ng Diyos at mas maganda na yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon kaysa dun sa mga taong yun. What are you expected to do to unbelievers? Preach Jesus to them. Bring them from their darkness to the light of Christ. Ano ba yung expected ng Panginoon na gagawin nyo para sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya? Kausapin nyo sila or i-preach nyo sa kanila yung gospel para yung buhay nila na madilim, magkaroon din ng kaliwanagan at makasama nyo sila sa piling ng Panginoon. Don't ever allow them to bring you into sin. Wag nyong hahayaan na yung mga kaibigan nyo or mga kakilala nyo na hindi mananampalataya ay hataking kayo pabalik sa kasalanan. Many youths today, many teenagers have become backlash, tomboy because somebody initiated them into it. Maraming kabataan sa mga panahon ngayon na nalilis ng landas or nagkakaroon na sila ng kaguluhan sa utak nila kung lalaki ba sila or babae dahil nai-impluwensyahan sila ng kanilang mga barkada. Many years ago, I went to Rector Matagal ng panahon na pumunta si Pastor sa Recto to print some documents. para magpa-print or magkaroon ng Xerox copy ng mga documents. And I saw that the man is about 58 years old at that time. Tapos doon sa lugar na pinagprintan ni Pastor, yung may-ari ay 58 years old na nung mga panahon na yon. It's a bachelor. At siya ay Bakla. Darna. Walan asawa. Wala siyang asawa. Walan anak. Wala ring anak. So I asked him, why are you like this? Kaya tinanong siya ni Pastor, anong nangyari sa'yo? Bakit ka At the age of nagkaganyan? 58, you don't have a wife, no children. Bakit sa loob ng 58 years old na ikaw ay meron ng edad na gano'n, wala You're ka pa rin already asawa getting at anak? old. Who is going to take care of you? Dumarating na yung panahon na tumatanda ka na. Sino mag-aalaga sa'yo pagdating ng panahon? Maybe it started when he was just 18 or 16 years old. Somebody brought him to that life. Siguro, nagsimula yung ganung buhay niya nung 18 or 15 years old pa lang at merong kaibigan na humatak sa kanya sa buhay na ganun. Until he grows to 58, wala na anak, wala na asawa, Kaya nothing. nung lumaki siya, tumanda siya ng 58 years old, wala man lang siyang anak or wala man lang siyang asawa. Is that a good life? Yung ba yung magandang buhay? That is why the Bible says in John 10:10 that the devil came to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga sabi ng Juan, Gis, di ba? Ang demonyo ay dumating dito para tayo'y sirain, patayin, at nakawin. That is why, but Jesus came to give us abundant life. Kaya nga dumating si Jesus para bigyan tayo ng isang masaganang buhay. Amen? So as you come to Jesus, it is your responsibility to live a holy life, a life that is free from sin. Kaya nga, nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nagkaroon ka ng responsibilidad na gamitin lang tong buhay mo sa Panginoon at iwan lahat ng bagay na makakasira nito. If somebody is trying to bring you into the life of sin, run away and cut association from such a person. Kaya paalala namin sa inyo, kapag merong isang tao or isang kaibigan na gusto ka ulit hatakin pabalik sa kasalanan, please lang, i-cut nyo na yung communication sa kanila or layuan nyo na sila dahil hindi ito magdudulot ng kabutihan. Run away from bad association. Tumakbo kang palayo sa kanila. Run away from bad friends. Lumayo ka sa masasamang kaibigan. Amen? So, part of our responsibility is that we should live a holy life. Isa sa mga responsibilidad natin sa Panginoon ay magkaroon ng buhay na may kabanalan. As God who called us is holy, we are also expected to be holy. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kaya expect ng Panginoon tayo ay mabubuhay na merong kabanalan. Another responsibility that we have before we pray is that we have responsibility to make the right choice. Isa pang responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon ay yung responsibilidad na makapili ka
ng buhay na tatahakin mo. Hello? Hello? You have responsibility to make the right choice of friends. Meron kang may binigay sa yung responsibilidad para mamili ng kaibigan na sasamahan mo. Because any choice you make, you must be responsible for your choice. Dahil lahat ng buhay na pinili mo ay merong kaakibat yan na responsibilidad. If you make a wrong choice, Dahil kapag gumawa ka ng maling desisyon, you will face the consequence. haharapin mo yung isang malaking consequence If nito. you make the right choice according to the word of God, Kung pipiliin mo naman yung isang hakbang na mula sa Panginoon, your life will be blessed. ay magkakaroon ng pagpapala ang buhay mo. Amen? So today, Kaya ngayon, how many of you are here? ngayon na naririto kayo, sino sa inyo You are saying to the Lord, ang sasabihin sa Panginoon I want to walk with you na gusto kong maglakad na kasama ka? in holiness and in righteousness. Magkaroon ng buhay na matuwid at buhay na mapayapa or may I don't want to kabanalan. follow wrong friends again. At sasabihin mo na, Lord, ayoko nang sumama pa sa mga maling kaibigan. I don't want to follow those who are still vaping. Ayoko nang sumama sa mga kaibigan na nagbe-vape. I don't want to follow those who are still smoking. Ayoko nang sumunod sa mga kaibigan na hanggang sa mga oras na ito ay naninigarilyo pa I rin. don't want to follow friends that will not help my life again. At ayoko nang sumunod sa mga kaibigan na hindi makakapagbigay sa akin ng magandang buhay. When you are trying to study, Kung ikaw ay tinatry mo or sinusubukan mo mag-aral ng they will mabuti discourage you. at kayo dinidiscourage nila They say education is a scam. at sinasabi ng mga kaibigan mo na wala naman talagang magandang patutunguhan yung pag-aaral eh. Let's go and do construction work. At sasabihin ng kaibigan mong yun, tara mag-construction na lang tayo We will get money. para magkapera tayo. How much will they pay you in construction work? Magkano na ba sa panahon ngayon yung bayad sa construction? 500 labor. Is it enough for you to get asawa? Enough na ba yun para magkaroon ka ng magandang asawa at magandang Is it pamilya? enough to feed your children? Enough na ba yun para mapakain mo yung mga anak mo? Enough na? You must Takot yan. you must move with friends that will move you forward. Dapat maghanap ka ng kaibigan na sasamahan ka at ipupush ka para ikaw ay magkaroon ng mabuting Don't move with friends that will draw you back. Huwag kang sasama sa mga kaibigan na hihilahin ka lang pababa. Many years ago, Maraming taon na yung nakalipas. there was a girl in this church. Merong isang babae na nagsumasamba dito sa simbahan. She used ito. to come to fellowship like this. That time we don't have a building. We were using the classroom in the school there. Lagi siyang umaattend sa mga pagpupulong na kagaya nito. At wala pang building na ganito dati. Ang ginagamit pa lang nila yung classroom dyan sa may covered This court. girl, she's very brilliant. Itong babaeng to is talagang sobrang matalino. She's cum laude. Alam nyo na, cum laude itong babaeng to. And she has ambition to become a medical doctor. At meron siyang isang pangarap na gusto niya maging isang doktor. And she's the leader of the youth at that time. At siya rin ay isang leader or president ng isang youth organization. Very talented and has leadership quality. At meron siyang napakagandang talento. Talagang kalidad yung kanyang talentong yun. And we are happy and hoping that one day we will have a medical doctor in the At church. si Pastor at si Pastorahan ay sobrang masaya at pilagi nilang pinagpe-pray na etong batang to makakamit niya yung pangarap niya. But after some time, we cannot find her in the fellowship again. Kaso dumating yung isang araw na hindi na niya nakikita yung babaeng to sa We try fellowship. to send people to her. We try to look for her. We cannot find her for a period of almost 2 months. Sinubukan nila, Pastor, na magpapunta lang mga tao dun sa babaeng yon. Sinubukan nila, Pastor, lahat ng paraan para makommunicate ulit dun sa babaeng yon. Kaso hindi nila nahanap ito sa loob ng 2 buwan. After some time, we heard what happened. At dumating yung isang araw na nalaman na lang nila yung balita. She fell in love with one boy who is a dropout and a construction worker. Na etong babaeng to ay na-in love sa isang construction worker at hindi na nag-aaral yung lalaking
na pangasawa nito. And the boy impregnated her. At buntis siya nung lalaking to. And so she cannot continue her education. Kaya ngayon, hindi na niya kayang ipagpatuloy yung pag-aaral niya. All the vision and the dream she has went down. Lahat ng pangarap, lahat ng gusto niyang maabot, ay lahat yon gumuho. That is why it is good for you to live your life in holiness and in righteousness. Kaya nga, di ba, sabi, laging pinapaalala nila, Pastor, na kayong mga kabataan, mamuhay kayo ng merong kabanalan. Sa Many of you Panginoon. that are already teenagers, 12, 13, 14, 15, 16, you are matured in your body, but you are not yet mature to take responsibility as parents. Kasi lagi natin tatandaan, hindi porket nasa edad na tayo ng 12, 13, 14 at nakikita mo na meron ng pagbabago sa katawan mo, ay akala mo matured ka na. Pero Why? hindi pa. Because you don't have a job, Kasi wala ka pang trabaho. you are still students, Estudyante ka pa lang. your parents are the one feeding you, Yung mga magulang mo yung tanging nagpapakain pa sa'yo. they are the one clothing you, Sila rin yung dadamit sa'yo. they are the one responsible for your Sila rin pamasahe. yung merong responsibilidad para bigyan ka ng pamasahe papasok ng You are school. still under your parents. At nasa pangangalaga ka pa rin ng yung mga So magulang. why should you fall in lust? Kaya anong dahilan mo para malaglag sa temptation na gano'n? When that boy is telling you, Kung sasabihin nung lalaking yon or nung babaeng yun I sa'yo, love you very much. na mahal kita, I love you more than my mother. mas mahal pa kita kaysa sa nanay ko, And your head is swelling. at yung ulo mo naman ay masyadong lumalaki dahil sa pagmamahal na binibigay ng lalaking yun. You don't know the implication of that. Pero hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan nung mga sinasabi niyang You yun. have to say, oh, he loves me. Lagi mo sasabihin na, mahal na mahal niya ako. And then, when you go and sleep with the boy and you get pregnant, the boy will run to the province. At pag dumating yung time na nakuha na ng lalaki yung gusto niya sa'yo at nabuntis ka niya, yung lalaki tatakbo na sa probinsya. Because it's not ready. Kasi nga, hindi siya handa. He just wants to give his bloody pleasure. Gusto lang niyang bigyan ng kasiyahan yung init na kanyang nararamdaman. And the pleasure of 5 minutes Sa loob lang ng 5 minuto yung kasiyahan will na yun. destroy all your visions. Yung 5 minuto na yon ay kayang sirain yung buhay mo. That is why you must run away from sin. Kaya dapat, kayong mga kabataan, You are lumayo not kayo sa yet kasalanan. ready Dahil hindi pa kayo handa. to do what the adults are doing. You wait until you graduate from college, you have a job, and then you get married. Sex is for people who are married, not for people who are not married. Dahil lagi natin tatandaan, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin. Na kapag napaso ka, pwede mong iluwa. Dahil ang pag-aasawa ay hindi ganon kadali. Sex is good within marriage, not outside marriage. Paano ko ba sasabihin ito? Ang pakikipagtalik ay maganda lang yon kung kayo ay mag-asawa na or kasal na. Pero pag hindi pa, kasalanan ang tawag doon. Let me bring fire is good in the kitchen, di ba? Sabi nga nila, di ba, ang apoy, maganda lang sa kusina. Because you use fire to cook. Di Dahil ba? ginagamit mo ang apoy para magluto. But if you bring fire here, Pero kung dadali mo yung apoy dito sa loob, is it good? mabuti ba? Hindi. You have brought it to the wrong place. Dahil dinala mo siya sa maling lugar. The right place for sexual intercourse is in the marriage. Dahil ang tamang oras sa pagbibigay ng sarili sa isang lalaki o sa isang babae ay kapag katapos kayong ikasal. If you practice it outside marriage, it will destroy your future. Dahil kapag ginawa mo yung bagay na yon at hindi kayo, wala pa kayo sa realidad ng buhay na kayo ay kasal na, sisirain mo lang yung buhay mo. So say no to premarital sex. Kaya please lang, say no lagi kapag may lalaki o may babae na mag-aaya sa inyo ng ganon. Love your book Mahalin nyo yung libro nyo and love God. at mahalin nyo yung Diyos. Amen? Your only lover now is God and your what? And your education. Ang tunay lamang na nagmamahal sa iyo sa mga oras na to ay tanging Diyos lang at yung pag-aaral na meron ka ngayon. When you are still a teenager, fall in love with Jesus and fall in love with your education. Kaya mga kabataan, habang bata pa tayo, mas lalo tayong ma-inlove kay Jesus at sa pag-aaral natin. Because what you are thinking is love, is not love, it's lust.
Dahil yung pagmamahal na nararamdaman mo ngayon sa isang tao, hindi yan tunay na pagmamahal. Because real love has to do with commitment and responsibility. Dahil ang totoong meaning ng pagmamahal ay kailangan meron kayong tamang ugnayan sa isa't isa at meron kayong responsibilidad na panghahawakan pag Hello? nagsama. Real love is commitment and responsibility. Ang tunay na pagmamahal ay dapat may responsibilidad at may tamang kasunduan. Hello? Do you understand what I'm saying? Naintindihan niyo po ba, kabataan? Real love is not puppy love. Ang real love ay hindi yung parang putyo-putyo lang na kapag naramdaman mo siya ngayon, bukas wala na. We want to pray right now. Shall we Sige stand po. up? Tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin. I want you to close your eyes. Gusto ni Pastor na pumikit po tayong lahat. I've spoken to you Kinakausap kayo ngayon ni Pastor. about the covenant of responsibility. Kinausap niya kayo about sa responsibilidad at commitment sa Panginoon. Jesus has saved you. Dahil ang Panginoong Diyos ay niligtas ka. You have your own part to play Meron kang parte sa mundong to na To kailangan live- mong galawan. a holy life. Na mabuhay ng merong kabanalan. So live a life that is free from sin. Mamuhay na merong kalayaan sa kasalanan. What are the sins in your life? Ano yung mga kasalanan sa buhay mo? Some are practicing secret sin and it's hindering them from coming close to God. Lalo na yung mga sikreto lang na kasalanan na ginagawa mo na hindi naman lahat sa lahat. One of Pero the alam ng Diyos challenge yan. that teenagers and youths are confronted today is the sin of watching pornography. Dahil isa sa mga kahinaan ngayon ng mga kabataan, especially kabataang lalaki, panonood ng malalaswang palabas. It has killed the spiritual life of many teenagers and youths. Dahil pinapatay nito ang spiritual na buhay ng isang And kabataan. the devil is using it to destroy many lives. At ginagamit to ng kaaway para sirain tayo. I want you to close your eyes Gusto ni Pastor na pumikit tayong lahat. and talk to God. Lahat tayo pumikit at kausapin natin What ang are the Panginoon. sins in your life that you are battling with? At sabihin mo sa Panginoon, ano ba yung mga kasalanan mo na gusto Ask mo the ng Lord to talikuran? help you, to deliver you today. At sabihin mo sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo akong makalaya. Jesus, I belong to you. I don't want to continue in this sin. Dahil sa mga oras na to, Panginoon, na ako'y taging sa'yo lamang at ayoko na muling gumawa ng I want to live my pagkakamali pa. life for you. Gusto ko lang mabuhay na itong buhay na to ay nasa sa'yo lamang. Lord, take away all the vices in my life. Panginoon, alisin mo lahat ng bisyo na meron ako sa buhay ko. I disconnect myself from every wrong association and wrong friends. At tulungan mo akong lumayo sa mga maling kaibigan at maling bagay na ginagawa ko. From today, Lord, I'm ready to follow you and do your will. Dahil sa mga oras na to, Lord, ay handa na ako sumunod sa iyo at handa na ako sumunod sa mga I bagay am na gusto ready mong to pagawa live sa my akin. life for you. Dahil handa na akong ibigay at paggamit ang buhay ko sa iyo. Open your mouth and talk to God. Sige po, kausapin niyo yung Panginoon. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na magsalita. Sige, sabihin niyo lang sa And if you are Panginoon. here, At kung ikaw ay naririto, you know you have been battling and struggling with some sin in your life. at alam mo na meron kang pinagdadaan at meron kang nilalaban ng And you kasalanan want sa God buhay to mo. help you today to overcome those sins. At gusto mo na tulungan ka ng Panginoon na mapagtagumpayan yung kasalanan yan. I want you to raise up your right hand. I want to pray for you. Gusto ni Pastor na makita yung kamay mo na nakataas. Raise kasi up your right hand. I want to pagpapanalangin ka pray na. for you right now. God Dahil bless you. pagpipray ka namin sa mga God oras bless na you. to. God bless you. Jesus loves you. I want to pray for you. Yes. Father, in the name of Jesus, thank you for this, your children, oh God. In sincerity of their hearts, oh God, they raise up their hands. They want you to help them and to deliver them from the power of sin that they have been struggling with. Lord, I pray for them today, oh God, every power of sin in your life, every bondage of sin in your life, I command them by the power of the Holy Ghost to be broken in the name of Jesus Christ. Every desire to sin, every desire of sin, every thirst, every hunger for sin in your heart, I command them to die from this day in Jesus' name. I pray that the desire for righteousness, the love for righteousness, the love to live a holy life,
I command them to be planted in your life in Jesus' name. I disconnect you from every wrong association, every sinful satanic association. I disconnect you from them in Jesus' name. Every spirit of Bakla, Tomboy, Pagnanakau, I command them to get out of your life now in Jesus' name. Amen. Let the power of the Holy Spirit come upon you right now. Yes. Let the Holy Spirit fill your heart right now Amen. with the nature of God, Yes, with the desire for righteousness. Yes. From today in Jesus' name. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, put your hands together for Jesus. God bless you. And be seated. Pwede na po tayong umupo. Okay? Sabi nga ng Biblia, no? Pag may tinanim ka, may anihin ka. Mali, tama, mga anak. Diba? Sabi ng Diyos sa Korinto na magbigay ka sa Diyos ng masayang masaya. Hindi napipilitan. Maliit man o malaki, magtanim ka. Alam niyo po ba yung itatanim mo rito na ilalagay niyo sa offering nito? Ano po? Ang ilalagay niyo rito na pera, mga anak, pag nilagay mo dyan, hindi na pera tingin dyan ng Diyos. Alam niyo kung ano na? Binhi. Butil. Nagtanim ka, ang gagawin ng Lord, palalaguin yung tinanim mo. At pag namunga, sino aani? Si Pastor Roland? Ako ba aani pag namunga yan? Sino? Yung nagtanim. Di ba? Yun po yun. Kaya nga maririnig mo sa mga churches pinagpala ka, Brad, you're blessed and highly favored. Kasi yung mga pinagpapalang tao, ito yung mga nagtatanim. Hindi may magsasaka sa bukid. Kagaya niyan, yung bukid nyo, walang tanim. May anihin ba para palay? Wala. Pero kung may tanim na palay yan, may anihin. Ganun po sa Panginoon. One na nagtanim ka, ang Diyos. Yung tinanim mo, ang Diyos ang magpapalago. At pag malagong-malago na yan, nang tinanim mo na yan, at marami ng bunga, ikaw ang aani. Tandaan nyo, hindi lahat ng hindi nagtatanim ay hindi aani. 100% aani kayo. Kalakasan, karunungan, hindi lang financial yan. Pag nagtanim ka, karunungan, kalakasan katawan, ligtas sa kapamakan, tagle-tagle na yan ng pagtatanim. Kaya, maliit man o malaki, basta masaya ka binigay mo sa Lord, okay ka sa Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Sige po, magtanim na po tayo sa Panginoon. Kanta tayo. Magtanim. I come before you today. Thank you, Lord, Thank you, Lord. for all you've given to me, Thank you, Lord. for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bro, Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. hey, With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. sige po, ituon po natin mga kamay sa mga offering nito. Panginoon Diyos na mga pangyarihan sa lahat, pagpalaan niyo po ang bawat kamay na nagbalik ng pagpapala na galing sa iyo, Panginoon.
Ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig na wala pong silang sapat na paglagyan. Sa mga hindi naman po napagbigay, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain niyo rin po ang kanilang mga buhay upang sa susunod, sa panambahang ito, sila rin po ay matutong magtanim upang sila po, O God, ay mayaanihin. Pagpalain mo po ang grasyang ito na mula sa iyo na magamit po lamang sa ikatatatag at ikalalakas na iyong gawain. Salamat po sa mga pusong mapagbigay at sa mga pusong naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Yun lang ba yung palakpakan natin ng Lord. Speak God, hallelujah. Listen to the announcement concerning the youth retreat that is coming up on April 7 and 8. Are you excited? Let me show you. How many of you have filled this one? Where's Sister Mildred? Have you all asked them whether they have all filled this? This is the youth camp permission form or parental consent for the attendance of the youth conference. Those of you from PMP, if you are from PMP, stand up. PMP housing. Have you filled this? You give it to your parent. I think you should give it to the PMP. Okay. You can make zeros if it's not enough. And if it's not enough, you can make zeros. Yeah. Now, Ajo, give it to the PMP. The PMP. Those who want to come for the youth conference, youth retreat, sorry. That is for your parents, if they want to give you permission to come. Yung mga sasama daw sa youth retreat, kumuha nito yung The sumama youth papirma retreat sa is from magulang. April 7 and 8, one night. Isang gabi lang yung youth retreat, 7 and 8. Kinabukasan na nga po, uwi na tayo. In Taytay at A Grain of Wheat Christian Ministry. So, for those of you who are coming from far away, from Teresa, from Barras, there is a place for you to stay in the night. Then you come the second day in the afternoon. Yung mga nakatira sa malalayo, gaya ng Tanay Baras, pwedeng pumunta ng anong oras? What time? We will close by 3 p.m. the next day. They will leave here as early as 7 a.m. Kung sa pangalawang araw daw kayo sasama, alas 7 ng umaga, dito na kayo. Bago mag-7 ng umaga. 6:30, dito na kayo, para sunduin kayo, tapos uuwi kayo ng alas 3 ng hapon. The jeepney will be here 7 a.m. Ang jeep ay nandito alas 7 ng umaga. because registration starts by 8 a.m. Ang registration ay magsisimula ng alas 8. You have to leave here by 6:30 a.m. Oh, 6 kaya. Mas Oh, maganda 6 6 a.m. o 6 a.m. 6:30, nandito na kayo. The jeep will move here by 6 a.m. because registration will start as early or 6:30. So by 6:30 they are gone. 6 a.m. 6 a.m. is the takeoff time here. Yeah. Anyway, there are some clothes here to be distributed to you. May mga damit dyan na ibibigay sa inyo. So you wait to collect before you go. Hingi kayo bakit isang supot, isa. Shall we rise up to pray? Tayong lahat ay tumayo at manalangin. I want you to raise your right hand as we pray. Taas nyo rin yung kanang kamay habang nananalangin.
Father, in the name of Jesus, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Ama, thank you for all these your children that are before your presence tonight. salamat sa mga kabataan na nandito I ang pray kanyang that you presensya. will bless them as they go this week in Jesus' name. Dalangin ko po na pagpalain mo ang buhay nila sa pangalan ni Jesus. Meet every of their needs, O God, Bigay mo ang pangangailangan nila, Panginoon. and supply the needs of all their families. Lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya, ibigay mo, All Panginoon. those who are students, grant them success in their academics in Jesus' name. Ang mga nag-aaral, ibigay mo sila ng matataas na grade sa kanilang pag-aaral. Some will be sitting for the exams and preparing for graduation and moving up. Pagpalain mo Ceremony. sila. I pray that your presence will abide with them in Jesus' name. Palain mo kanilang graduation, mga grade ay tumaas, Panginoon. Ang pangailangan sa graduation ay kanilang matanggap, Panginoon. I pray for our youth retreat that is coming up on April 7 and 8. Let it be successful in Jesus' name. Kaya panalangin ko ang retreat na darating sa 7 and 8, ito ipagpalain sa pangalan ni Jesus. Father, empower all our speakers and bless every participant in Jesus' name. Malakasin mo kami at ang bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. As we go this week, let your presence go with us. Sa darating na linggo, yan mo ang presensya mo iparating na sa amin. Thank you, Heavenly Father. Salamat po, Ama. The grace of our Lord Jesus Christ, Ang the love of pagpapala God, ng Panginoon Yesu and the Kristo, fellowship of the Holy Spirit pag-ibig ng Diyos at pagkikipisan ng banal na be with us Espiritu, now and forevermore. isun tayo ngayon at magpakailanman. Sumigaw, hallelujah. Hallelujah! Come on, put your hands together for Jesus. God bless you. Be seated. God, we remember tonight your grace is enough for us.